So yun mga bay, problema nyo ba sa transmission, malakas yung kalabog sa reverse, stuck to third gear kapag nakadrive ka, low power yung sasakyan mo, check nyo muna yung computer box ninyo. So baka nandun yung problema. So itong mga Hyundai, Kia na mga sasakyan, yun yung common issue ng mga unit na to. Basic check up lang dun sa transmission, kung maganda pa ba yung fluid, hindi pa ba sunog. Kung okay naman yung fluid, check nyo muna kaagad yung TCM. Okay, pa-check nyo muna yung TCM. Baka nandun nanggagaling yung problema. Tulad nitong ginawa natin ngayon. Okay? Hyundai i10. Ayan. So, ang concern nito, may kalabog. May kalabog na naman yung transmission sa reverse at stuck to third gear. Ayan. So, try natin pag-reverse ha. Ayan o. Parang kumakaldag. Ayan. Pag drive naman, hindi masyado, pero reverse, lakas. Lalo pag nagaling ka sa park, yan o, walang aalog yung buong sasakyan. Sa drive hindi masyado, pero pag reverse, yan o, sobrang alog. Second hand, nabili ng may-ari, so dinala sa atin. So galing to ng Cebu mga bay, itong unit na to. So scan muna natin, scanner natin, tapos titingnan natin kung ano yung lalabas dito sa scanner. So last time meron tayong ginawa dito na Kia Picanto. Ito naman Hyundai i10, yung sasakyan na to. So tingnan natin kung meron DTC. Sa ECM wala naman. Yan, so TCM for sure meron yan. Yan, tingnan natin. So common issue to ng mga Hyundai, Kia, yung kalabog sa reverse, tapos stuck to third gear, tapos ayan. So tingnan natin, pressure control solenoid. So shift solenoid yung DTC nito mga bay, related sa solenoid sa transmission. Pero sabi ko pa nga mga bay, pag naka-encounter kayo ng mga ganitong trouble, wag muna kayong diskitahan yung transmission, kasi combination ng mga Hyundai, Kia, yung kanyang transmission control module, ito TCM, transmission control module, pero isang buo na to sila ng ECM, kasama na sila sa makina, engine control module. So pinagbuo na sila. So nandun kadalasan yung problema nito. So para ma-confirm natin to, yan ang lakas ng kalabog. Tapos tingnan natin yung stuck to third gear din to malamang. So paano man natin malaman na stuck to third gear to? Puntahan lang natin yung data. So gear shift position tayo, gear ratio, engine speed, dalawa lang. Yan. So ito, try natin sa reverse. Re-reverse natin mga bay. Yan, tingnan natin ha. Lakas ng kalabog. Ayan, gear ratio. Punta natin sa drive. Yan, stuck to third gear. Yan, naka third gear na kagad. Na supposedly dapat yung dadaan muna siya ng first gear mga bay. Ito yung neutral ko. Ipag-drive natin, yan, so tingnan natin dito, naka third gear na kagad siya side. So unang gagawin namin dito ay i-check muna natin yung ECU. So yun mga bay, na tanggalan natin yung ECM. So ngayon i-open natin to para malaman natin kung mayroong sunog. So visual inspect tayo. Fast forward mga bay. So dito ay sinimulan na natin baklasin, i-open yung ating ECU. Ayan ang ating computer box. So ano ba yung purpose nito? Yung purpose nito mga bay ay para makita natin visually yung kung meron bang sunog doon sa ating ECU, para ma-confirm natin na dito nga nanggagaling yung problema at hindi doon sa ating transmission. So dito mga bay, na-confirm natin na meron ngang sunog. Yung susunod na gagawin natin dito ay i-repair na natin ang ECU. Okay? So abangan nyo mga bay. So yun mga bay, nandito na yung ECU na pina-repair natin. Dumating na para dito sa Hyundai i10. So kakabit natin siya ngayon para malaman natin kung goods ba yung pagka-repair nito. So yung ECU nito mga bay, nandito nakalagay sa part na to, sa portion na to. Yung iba naman, yung ibang ECU nandun sa bandang battery, pero ito nandito pa sa gilid ng passenger side.
Nakabit na natin doon yung ECU mga bay. I-scan na lang natin. Tingnan natin kung meron pa rin siyang DTC. Ito ka smart. So ito P07748 pressure control solenoid A electrical. Clear lang natin yan. So masusubukan to after natin ma-delete. Okay, so na-delete na natin. I-scan ulit natin. Tingnan natin kung meron pa rin. Ayun, goods. So goods na yan. Start natin. Yun, one click. Wala naman siyang check engine dito sa dashboard. Okay naman. Punta tayo sa TCM. Okay lang natin. Tapos radiator stream tayo. Gear ratio, gear shift position na lang tayo diretso. Okay. So tingnan natin ha. So reverse ko mga bay. Tingnan natin kung may kalabog pa rin. Yun oh. So smooth na. Third. Neutral. Drive. Ayan. Goods. Neutral. Reverse. Yan. So wala na yung malakas na kalabog na mga ganyan. Gear shift position 1. Tapos reverse. Goods. So wala na siya. So tingnan ulit natin kung meron siyang DTC. Red fault code lang natin. So no trouble code na yung transmission. So gagawin natin ngayon, i-road test ko. I-road test natin mga bay. Sama natin ngayon si Kenneth. Yung GT natin. So titingnan natin dito, meron tayo ditong gear ratio tapos engine speed. So titingnan natin yung sakto yung RPM at saka yung shifting pattern niya. Check natin. Reverse. So okay naman. Drive. Yan, first gear na. Naka-drive yan mga bay. Tapos dito sa scanner natin, gear shift position, dapat naka first gear ka din. Ayan. Okay. So tingnan natin. Produce natin. Nasa tama namang RPM bago siya nag-shift, okay? So hindi masyadong mataas yung RPM. Yan. Yan, fourth gear. So hindi mo nga masyado pansin na nag-ano na pala siya. Nag-shift na siya. So goods na to mga bay. Ayos. Ayos yung pagka-repair na to. Tapos dito sa dashboard wala ring tayo nakikita ang ano check engine or anumang indicator light dito sa dashboard. So malinis. First gear, second gear, third gear, fourth gear. Goods. Ayos yung shifting pattern. So yun mga bay. So after na nga natin ma-road test itong unit na to at goods naman yung naging resulta dun sa road test natin. So wala nang kaldag sa reverse, tapos okay na rin yung shifting pattern. So hindi na siya nag-stuck to third gear. So after lang natin na mapa-repair yung ating computer box or yung ating PCM. Okay, so goods na to. Pwede natin tong i-release sa may-ari. Okay? So maraming salamat sa inyong patuloy na panonood and God bless sa inyo.